Dahil sa umano'y paulit-ulit na pahayag ng gobyerno ng China na nangangailangan ng pag-aproba ng China upang makapagsagawa ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ay muling nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito kailangang humingi ng permiso sa China para makapagsagawa ng resupply mission gamit ang bagong shattered vessel na idinesenyo upang labanan ang water cannon ng China Coast Guard. Alamin ang buong detalye mamaya. At isang US Coast Guard cutter ang dumaong sa bansa kahapon upang magsagawa ng mga aktibidad kasama ang Philippine Coast Guard, habang ang Carrier Strike Group naman ng Amerika ay muling namataan sa South China Sea upang ipakita ang hindi natitinag na pangako ng Amerika sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific na rehiyon kung saan nagpapakita rin ng puwersa ang China na humahamon sa dominasyon ng hukbong dagat ng Amerika. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa umano'y paulit-ulit na pahayag ng gobyerno ng China na nagsasabing ang gobyerno ng Pilipinas ay nangangailangan ng pag-aproba ng China upang makapagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, pero nguling nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito kailangang humingi ng permiso sa China para makapagsagawa ng resupply mission sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa isang press conference noong Miyerkules, ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa simula pa lamang ay hindi kinakailangang humingi ng permiso sa China. Nagulat lamang umano sila dahil palaging naglalabas ng mga pahayag ang China. Ani Malaya ay lumirikha lamang ng impresyon ang China upang ipakita na pinangangasiwaan nila ang buong karagatan. Idinagdag din ni Malaya na ang paghingi ng pahintulot mula sa China ay isang paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nang hindi humihingi ng permiso sa China. Hindi tulad ng mga resupply mission sa mga nakalipas na taon kung saan sinibak noon si Vice Admiral Alberto Carlos dahil nakikipag-usap daw umano ito sa China bago magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, kaya't nahaharang umano ito ng China. Kung dati ay gumagamit ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard ng dalawang maliliit na barkong kahoy, ngayon ay iisa na lamang ang kanilang ginagamit, at ito ang isang shattered civilian vessels na lapu-lapu na may kakayahang labanan umano ang pangwa-water cannon ng China Coast Guard, kung saan makikita na may mga harang na ang mga bintana nito upang hindi mapasok ng tubig, at bukod pa dyan ay mas maliksi na umano ito. Samantala, sa patuloy na aktibidad ng Pilipinas at Amerika ay dumating sa Philippine Coast Guard District Puerto Princesa sa Palawan kahapon ang isang US Coast Guard cutter na USCGC Straton. Itinampok ng port call ang patuloy na pagsisikap na palakasin ang bilateral partnership sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ang USCGC Straton ay mananatili umano sa Puerto Princesa hanggang Lunes, kung saan lalahok ito sa isang serye ng mga aktibidad ng kooperatiba kasama ang Philippine Coast Guard na naglalayong pahusayin ang koordinasyon at mutual understanding. Dumalo sa pagsalubong sa barko si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson kasama si Admiral Ronnie Helgavan na commandant ng Philippine Coast Guard at iba pang mga matataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Samantala, sa pinakabagong satellite image na ipinakita ng US Navy ay nagpapakita na ang aircraft carrier na USS Nimitz ay patuloy na tumatakbo sa South China Sea kasama ang dalawa pang R-Labor class destroyer, kung saan ang US 7th Fleet ay patuloy na pinapanatili ang presensya ng hukbong dagat sa kanlurang Pasipiko. Nauna nang sinabi sa Newsweek na ang barkong pinapagana ng nuclear ay nagbibigay ng presensya at mga puwersang sa labanan. Ang US Navy ay may pinakamalaking aircraft carrier fleet sa buong mundo at regular silang nakadeploy sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa Asia, upang ipakita ang hindi natitinag na pangako ng Amerika sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region, kung saan nagpapakita rin ng puwersa ang China na humahamon sa dominasyon ng hukbong dagat ng Amerika.
Unang namataan ang Carrier Strike Group noong May 9 sa bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at kaninang umaga ay namataan muli ang Carrier Strike Group malapit sa Singapore na pabalik na naman sa West Philippine Sea. Bukod sa Carrier Strike Group ay nakita rin sa flight radar ang isang C-2A Greyhounds na lumipad mula sa Angeles, Pampanga na naglibot sa South China Sea.